At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto ay pag-usapan naman natin yung sinasabi na tatlo pang natitirang mga Diyos. So bakit tatlo at sino-sino yung mga tatlong Diyos na yan? So bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bago upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga tayo magsisimula sa may Skypiea dahil dito ay na-introduce na sa atin na merong apat na Diyos at eto nga yung God of the Sun, God of the Rain, God of the Forest at saka God of the Earth. At so now ay punta muna tayo dito sa tinatawag nga na the God of the Rain at sinasabi na most likely na etong si Monkey the Dragon baka siya yung nagtataglay ng kapangyarihan nga ng God of the Rain na yan. So now may isang popular na theory na sinasabi na baka yung nakakaing devil fruit neto ni Monkey the Dragon ay katulad sa nakakaing devil fruit ni Luffy na isang nga ring Diyos. So meaning, isa ring mythical Zoan type na devil fruit. Pero, sa kaso neto ni Monkey the Dragon, ang nakain niyang devil fruit ay eto na ngang kung tawagin ay mythical Zoan type Rain God Thunderbird. At so ngayon, etong si Monkey the Dragon ay possible na inspired siya dito naman sa native tribe ng mga Americans na kung tawagin ay Algonquin. So kung di ako nagkakamali ng sa pronunciation dyan. Pero, ang pinagbasihan naman dito ay eto namang mga tattoo nga o tattoo ni Dragon dyan sa mukha niya. Dahil itong tattoo ni Dragon ay parang pamilyar nga kahawigyan dito sa mga tattoo na meron itong native tribe na nga na to. Pero maliban pa dito, etong native tribe na to kasi ay naniniwala rin sila sa Thunderbird na etong Thunderbird nga yung pinagsuspetsahan na God of Rain na kapangyarihang tinataglay neto ni Monkey the Dragon. Pero maliban pa dito ay napansin rin pati etong flag na gamit nga nila Monkey the Dragon. Dahil dito naman ay kung mapapansin nyo, etong flag nga nila Monkey the Dragon ay may kung ano dyan sa may gitna, so parang halimaw etong simbolo ng flag nila Monkey the Dragon dyan. Pero may kahawig nga raw yung simbolo na yan at eto yung totem na ginagamit nga nung native tribe ng Americans. At etong totem na to ay sinasabi na yung sinisimbolize nito ay yung Thunderbird na nga. So dito parang pinupunto lang o sinasabi lang na talagang mataas yung connection ni Monkey the Dragon pagdating sa Thunderbird na yan, which is tinagurian na God of the Rain. Pero maliban pa dyan kay Thunderbird ay may isa pa na kinukumpara kay Monkey the Dragon at eto na nga si Amaru, God of the Rain din pero sa mythology naman. So etong si Amaru ay sinasabi naman na siya yung tagapagdala ng warning, ng ulat at pati na rin ng revolution. At pinaniniwalaan na gamit etong malakas na kapangyarihan ni Amaru ay kaya niyang baguhin yung kanyang surroundings o yung kanyang environment ng ganong kadali lang. At so ayan, sa tingin nyo ba ay parang katulad ba niyan o kahawig niyan yung mga galawan nito ni Monkey the Dragon? But anyways, ay pagkatapos nga nito ay punta naman tayo dito sa tinatawag na God of the Forest. Dahil dito naman ang pinagsuspetsahan na God of the Forest ay eto na nga si Chopper natin. So kung matatandaan ninyo ay diba etong lugar kung saan nakatira si Chopper ay sinira yan ng grupo naman neto ni Blackbeard. So ganito, may popular theory na sinasabi na kaya sinira ni Blackbeard yan lugar na yan ay dahil may hinahanap siya na makapangyarihan na devil fruit, which is eto nga yung devil fruit na nakakain ni Chopper, which is possible na nung panahon na yon di alam ni Blackbeard na nakakain na ni Chopper yung prutas na yan. At alam naman natin na eto si Blackbeard trip niyan yung maghanap saka kumuha ng mga special type na devil fruit. At speaking dito sa mga special type na devil fruit ay alam naman natin na itong mga Zoan type usually ay mga special type na devil fruit yan, lalo na yung mga Hito-Hito no Mi o yung mga ano ba nagtatransform ka yung sa pagiging tao ganyan. At yung isa nga dyan yung nakain nga ni Luffy ay eto, mala Diyos pa God type yung nakain niya. So kaya mataas-taas yung possibility niya na etong si Chopper yung devil fruit niya, since na Hito-Hito no Mi rin yan, ay baka special type nga rin etong nakain ni Chopper dyan. So kaya nga yung mga nag-a-arrest na tanong ngayon ay posible kaya na baka binago rin ng world government yung pangalan ng devil fruit ni Chopper
Chopper kasi alam nila na special type o God type yung prutas na yan. So kaya going back dito kay Chopper ay possible nga nito na yung nakain niyang devil fruit ay yung kung tawagin na Hito-Hito no Mi Modern Forest God Sernanos. At so now, ito kasing si Sernanos ay isang human forest god at associated siya sa nature, fertility at pati na rin sa wilderness. At inilalarawan siya na merong ang mga antlers. So parang kagaya nga dito o katulad nito ng attribute na meron itong si Chopper. So kaya naman sa lahat ng mga characters natin dito sa One Piece natin ay sinasabi na itong si Chopper yung mataas-taas talaga yung tsansa na siya yung tinatawag o tinagurian na forest god. But then ay pagkatapos dito kay Chopper ay punta naman tayo dito na sa tinatawag na God of Earth, which is ito namang yung si Imo Sama. At so dito naman ay hinahalin tulad itong si Imo Sama dito kay Gaia, God of Earth ng sa mythology naman. Pero dito ay medyo mababaw lang kasi ang pinagbasihan ay itong ang postura ni Imo Sama at saka neto ni Gaia halos parehas nga raw at pati yung kanilang aura. So dito makikita na itong si Imo Sama nandiyan lang sa may garden tapos napapaligiran lang ng mga butterfly at hinahawak-hawakan niya lang yan. So parang katulad lang dito sa itsura nga sa kung ano yung ginagawa nito ni Gaia. Pero maliban pa dito ay napansin nga rin pati itong mga 5 elders natin kung paano nila i-approach itong si Imo Sama at kung paano nila paligiran itong si Imo Sama dyan. So dito ay kinukumpara naman itong mga 5 elders natin dito sa geocentric model na nga na to. So nung makailan lang ay nalaman nga natin na itong mga 5 elders na to ay bawat isa sa kanila meron palang nire-represent nga ng mga planeta. At eto nga nandiyan dyan, etong si Saturn, si Venus, si Mercury, si Jupiter at saka etong si Mars. So dito sa geocentric model na to mapapansin nga natin dyan na nasa gitna etong Earth at nakapaligid sa kanya etong mga planets na to, which is parang katulad dito yan sa galawan na ginagawa ng mga 5 elders natin dyan kay Imo Sama. At so ayan, so far eto yung mga basihan kung bakit nasabi na si Imo Sama yung tinagurian na God of Earth. But then ay siyempre pasadahan muna natin itong si Godson. So dito walang usap-usap naman, pinakita ko lang kasi nga revealed na na itong si Luffy siya nga yung tinagurian na si Sun God Nika. So all in all, yung tatlong natitirang Diyos nga dito ay yung pinagsospetsahan ay una etong ang si Chopper bilang Forest God at eto namang si Imo Sama bilang God of Earth at etong si Monkey the Dragon bilang God of the Rain. So ayan ay so far etong tatlong yung sinasabi na mataas-taas talaga yung percentage na baka sila yung tatlong Diyos na natitira pa. At kung sakaling magkatotoo nga yan ay kompleto na etong 4 gods natin. So syempre kasama nga dyan ito si Luffy. So meron na God of Sun, God of the Forest, God of the Earth at saka God of the Rain. At then ay after nga nyan is yan guys. So hanggang dito lang itong video natin ito. At ayan ay bago tayo matapos ay pakisubscribe naman si second channel natin guys. So para sa may mga trip sa inyo yan ng mga manga series. So dun ko po ginagawa itong si manga series natin. So far si Hunter pa lang yung nagagawa ko dyan. Pero isusunod ko rin o isasabay natin si Kaiju number 8. So yung link na ito nandiyan lang sa description saka sa may comment section natin. So pakicheck na lang. So yun lang naman. So lagi mag-ingat at God bless sa inyo lahat. So kita-kits tayo ulit.